Ayun, what's up mga kapitbahay? Welcome back na naman sa channel ko. No? So for today's video mga kapitbahay, meron na naman tayo isang tropa nating newbie na isang IT na isa nating kapitbahay na subscriber na nagtatanong is, paano nga ba daw? Meron daw kasi siyang scenario. Meron siyang tatlong unmanaged switch, meron siyang isang layer 3 switch, tapos meron siyang isang Cisco na RB series. Alam ko yung mga Cisco RB series is router po yun, no? Ang pagkakaalam ko. So, nagtatanong po siya sa akin, saan nga ba daw siya pwede gumawa ng VLAN? So, yan po yung katanungan niya. Kaya, yan yung ikonting explain natin sa kanya, yan yung ikonting papaliwanag natin sa kanya based dito sa ating kaalaman para mapamilyar po siya kung ano yung gagawin niya doon sa network niya. Okay? Kasi hindi pa siya familiar, baguhan lang din po siya. Kaya, let's go, pag-uusapan natin. Ayun mga kapitbahay. So, kunwari, meron kang switch, meron kang unmanaged, meron kang managed switch. Nadidepende po kasi yun. Kunwari, layer 2 man yan or layer 3. Kung may firewall ka naman, pwede ka naman gumawa doon ng VLAN sa layer 2. Pwede ka naman gumawa ng VLAN sa layer 3. So, ang pinagkaiba lang ng layer 3 is pwede mo siyang gawing routing device. Pwede ka mag-route doon sa layer 3. Sa layer 2, pwede ka naman mag-create ng VLAN doon, or yung layer 3, pwede mo naman yung gawing core switch, mag-a-act lang siya as layer 2 kung mayroon kang firewall. Okay, so hindi ko kasi alam yung scenario niya kung mayroon siyang firewall, hindi naman niya nabanggit, hindi po siya sumasagot doon sa chat natin. So, ginawan ko na lang ng video para mapadali. Ayan, kunwari, nag-set up ka ng office network, tapos may firewall ka. So, automatic, doon sa network mo, automatic dapat may core switch ka. So, ang pwede mong gawin dun, sir, ang pwede mong gawing core switch dun is, pwede mo gawin yung layer 3. So, hindi mo lang papaganahin yung layer 3 features niya, gagawin mo siyang layer 2 para magiging core switch mo siya. Tapos, kunyari, may firewall ka, dun ka na mag-routing sa firewall mo, hindi ka na dun mag-routing sa layer 3 switch mo. So, ganun lang po kasimple. Yung tatlong unmanaged switch mo, pwede mo siya gawing access switch sa baba. So, yung tatlong unmanaged switch mo na yun, kunyari, dun sa firewall mo, may VLAN ka, tapos nakatag sa dun sa layer 3 mo na switch, kunyari, may VLAN 10, 20, 30 ka. So, yung tatlong unmanaged mo na yun, pwede mo yun paghiwalayin. Mag-assign ka lang ng VLAN dun sa layer 3 mo, every, kunyari, department mo, HR, admin, and IT. So, yung tatlong unmanaged na yun, kunwari may tatlong unmanaged na 24 port ka, pwede mo yun ilagay dun sa every port, which is, yung port na yun, naka-assign kunwari, yung HR mo, VLAN 10, yung IT mo, VLAN 20, tapos yung admin mo is VLAN 30. Si unmanaged switch, para hindi mag-conflict, dun mo siya mismo ikabit sa port na naka-untag or naka-assign doon, naka-switch port doon mismo sa port na yun na kung saan naka-assign dun sa VLAN. Para kasi kung wari, ilagay mo lang siya sa ibang port tapos itatag mo lang siya, automatic ang babasahin nun is yung VLAN 1. So dapat si unmanaged switch, dun mo siya mismo ilagay sa layer 3 switch, which is dun sa pinaka-port na naka-assign dun sa VLAN 10 or sa VLAN 20 or sa VLAN 30. Ganun lang. So ang magiging setup mo lang dun is firewall, layer 3, tapos yung mga unmanaged switch mo sa baba, tapos ikaw na bahala mag-assign kung saan mo siya ilalagay na VLAN. So, ganun lang po kasimple mga kapitbahay. So, basic networking, basic infrastructure design. So, ganun lang. Usually, pag yung mga small office setup lang, ganun lang yung ginagawa. Single point of failure, ay isa lang, firewall, core switch, tapos mga access switch. So, ganun lang po ang setup. Napaka-basic lang. Hindi ka na malilito, basta automatic. Hindi ka naman kasi makapag-create ng VLAN dun sa unmanaged switch kasi hindi naman siya mamamanage, hindi mo ma-access, walang GUI. So, dapat automatic, doon ka talaga sa layer 3. Okay? Kung gusto mo talaga, kung wala kang firewall, tapos wala ka namang, kumari, naka-router ka lang, naka-DSL modem router ka lang, tapos may layer 3 ka, pwede pa rin yun. Pwede ka pa rin mag-create ng VLAN. Pero, mahirapan ka doon sa pinaka-configuration mo kasi siyempre, kapag naka-modem router ko lang ng ISP provider, wala namang VLAN features yun. So, ang mangyayari, si switch sa layer 3, pwede mo siyang hati-hatiin sa tatlo. Kunyari, tatlo yung ISP provider mo. Pwede mo siyang hatiin sa tatlo. 10, 20, 30. Every VLAN na yun, tagi-ibang internet connection siya. Pwede yun. Pero, siyempre, magkakahiwala yung subnet mo. Hindi sila magkita-kita. So, kailangan mo talaga ng firewall para ma-load balance mo yung
makombine mo yung tatlong internet mo, mapag-isa mo yung network subnet mo para makapag-create ka ng VLAN. Okay? So, ganun lang kasimple. Kung mayroon kayong katanungan or mayroon pa kayong hindi naintindihan, pero medyo malino naman yung paliwanag ko, comment down below. Kasi kung hindi natin kayang sagutin, gagawa natin ng video yan. Kaya, stay tuned mga kapitbahay. Sana konting kaalaman. Ayan. So, maraming salamat sa mga solid supporters natin dito sa channel natin. So, quick video lang itong mga kapitbahay. Konting kaalaman lang. Okay? Dahil dun sa mga tropa natin or sa mga tropa nating baguhang IT na nagtatanong. Okay? So, God bless you and peace. Bye.